Francis Gamboa, welcome to the show. Oh, salamat. Kailan ka dumating ng Australia? Dumating ng Australia 2007. Nag-alok sa sa Quezon City sa Philippine Maritime Institute. Gusto ko kasi maging seaman ng mga panahon na yun. So, sabi ng tita ko, "Oy, Francis, baka gusto mo pumunta ng Australia, mag-aaral ka ng commercial cooker." Sabi ko, "Sure, why not? Sa ibang bansa, mukhang masarap na idea, magandang idea." So, nag-go ahead ako. Bakit ka pumunta ng Australia? Unang-una, syempre, mag-aaral ka sa ibang bansa. Parang masarap ang pakiramdam. Mapunta ko sa ibang bansa, marami ko mararating, marami ko ma-achieve, at matututo pa akong ibang ng cooking. So, nung nag-aaral sa Philippine Maritime Institute ng 2 years, talagang chinesh ko talaga yung, nagbatari ako ng set of mind na magkukukiri ako. Cooking kukunin ko. So, straight away. Paano ka naman naging permanent resident sa Australia? Kasi noong 2007, madali pa system ng immigration. So, mag-aaral ka ng 2 years sa school ng commercial cookery. Tapos, 900 hours experience. Tapos, IELTS. Tapos, within 3 years, within 2 to 3 years, permanent resident ka na. Sarap nun. Kung bibigyan ka ng 10 million pesos para bumalik sa Pilipinas for good, gagawin mo ba to? Wow, 10 million. Kasi kung isip mo, yung value ng 10 million, parang malaki pagka sa Pilipinas. Pero pagka dito mo inisip kung 10 million sa Pilipinas, 10 million dito sa Australia, parang 3 years mo lang tatrabahuin kung sakasakali, kung maganda ang trabaho mo. So, palagi ko hindi ako uuwi for 10 million. Isa ako dito, mas pambuhay dito. Bakit sa Australia mo pinili magtrabaho? Bakit hindi Japan, Canada, or US? Sa katunayan, hindi ko pinili ito Kumbaga, tita ko nang may idea kasi tita ko nauna sa Australia. So, inibitahan niya ako o yung pisa ko. So, talagang siya na namili talaga. Wala akong option na pupunta ako ng ibang bansa, Japan, China, US. Dito talagang destination. Madali bang makahanap ng love life sa Australia? Personally, dito ako nakahanap ng love life ko. Dati ko siya katrabaho. So, para sa akin, madali. Napakadali. Actually, siya sa floor staff siya sa trabaho ko noon. Chef naman ako sa kitchen. So, we meet almost every day. Kaya, nahulog siya sa akin, nahulog din ako sa kanya. So, para sa akin, madali. Magkano kinikita ng head chef or executive chef na katulad mo dito sa Australia? Depende kasi yan may mga establishment na gaya ng within the city na malaki ang turnover. So, kalimitan o kadalasan, ang kita ng head chef or head executive chef ay naglalaro sa pagitan ng 100 to 150. Meron namang mga executive chef na talagang nababayaran ng 250,000 a year, yung mga ganun. Yun yung mga talagang top level. Yung mga entry level na chef, yung mga graduate lang? Yan. Actually, nung natapos ako ng cookery, ang kinikita pa, during pala ng aking cookery, nag-aaral ako, kumikita ako ng mga 18,000 a year. So, kumikita ako mga $250 to $300 a week. Yun ang kita ko sa simula. Mahirap bang maging chef dito sa Australia? Mahirap na masarap na satisfying. Alam mo yun? Mahirap kasi palagi ka sa init. Minsan yung kitchen 50 degrees. Alam mo yun? Yung mainit, pinagpapawisan ka. Pati talampakan mo, pati singit. Alam mo yun? Tapos, masarap kasi marami ka nakakasalamuha, may teamwork, palagi kayong masaya, naghihiyawan, yung nag-celebrate, gano'n. Pagka maganda service, tapos satisfying pagka may mga magandang comment na nanggagaling sa customers gaya ng well done chef, excellent food, yung mga ganun. Ang sarap ng pakiramdam pagka may satisfied na customers. What's your worst experience as a chef dito sa Australia? Natanda ko yan, mga 2013, kung di ako nagkakamali. One of the busiest week, meron kaming ang occasion ay Christmas towards the New Year. Kasi nagtatrabaho ko sa Circular Quay noong mga panahon na yun So yung area na yun, talagang crowded yun. Tsaka may mga specific bookings kami, numbers of people na mag-attend sa restaurant.
So, the whole week, the whole 7 days, nagtatrabaho ko noon, 110 hours a week ang kadalasang tinatrabaho ko every year. Pero talagang 2013, ang pinakamahirap na naranasan ko sa lahat kasi nagtrabaho ko ng almost 110, more than 110 hours a week. So, talagang plakda. Walang tulugan. Walang tulugan kasi minsan magtatrabaho ka alas 6 ng umaga, ano? Isipin mo, alas 6 ng umaga, gising ka. Magpe-prep ka hanggang alas 12 ng gabi. Tapos uwi ka, matutulog ka maliligo ka, tutulog siguro mga 3 hours, balik ka ulit sa trabaho. Tuloy-tuloy yun. 110. Dapat nga, kumita pa ako malaki na, pero hindi. Tama lang. Ano naman yung favorite thing mo about being a chef here in Australia? Favorite thing? Ito lang, marami kong favorite thing na being a chef. Unang-una, ang sarap magluto. Marami ka napapasaya. Pangalawa, ang dami mong nami-meet na iba't ibang lahi sa kitchen. Sa totoo lang, baka nalibot ka na kung in terms of meeting people, baka nalibot ka na buong mundo sa dami ng mga nakilala ko. Tapos, yun nga, doon ko nahanap yung love life, yung aking minamahal ngayon. So, yun yung mga the best thing being a chef dito sa Australia. Para sa akin yun, ha? Nice. In general. Personally, sorry. Ano yung mga biggest challenges ng mga chef and hospitality workers dito sa Australia? Challenges? Palagi ko yung meet the demand. Kasi halimbawa kung ang employer mo gusto nila, I want to meet this money this week, kailangan ma-meet mo yun. So, paano mong gagawin? Yun yung mga pinaka-challenging na moment. Chef, what should I do? What sort of food should we put on a special to sell more, to meet the demand, to meet that what it calls target sales. Yun, planning. Anong dish or cuisine yung pinakamahirap gawin for you? Cuisine? Yeah. Ako sa cuisine, madaling pag-aralan mga cuisine eh. Pero yung specific na area, halimbawa dessert, mahina ako sa dessert, sa totoo lang. To be honest, mahina ako sa dessert. So, hindi sa cuisine, pero sa dessert, mahina ako sa dessert. Mahirap kasi eh. Kasi masyado siyang kailangan pa-follow mo yung recipe, hindi yung tinatansya mo lang ng lasa. Kasi sa savory items, gamay mo na yun eh, alam mo yung lasa eh. Kumbaga, araw-araw mo na titigman. Pero yung cake, titimbang-timbangin mo, para sa akin, yun ang pinakamahirap. Sa tingin mo, bakit sobrang limited ng Filipino restaurants dito sa Australia? Unlike Chinese, Japanese, Thai, Korean, bakit? Kasi personally ako happy ako na employee lang. Kasi owning a business, maraming risks. Alam mo yun na mag-hire ka ng tao, staff, food cost, labor cost, electricity, mga ganun. Mga bagay na pag-iisip mo ng marami. Siguro may mga Pilipino na talagang gusto nila na mag-take ng risk ng 50-50 whether na mag-succeed yung business o hindi. Pero personally, tingin ko one of the reason kasi ayaw ng mga Pilipino ng bigger risks. Mas gusto nila yung being employees or as a worker under a company. Kung pipili ka ng isang Filipino food to cook and eat every day dito sa Australia, ano ito at bakit? Naku, anak ng pating. Saan na tanong yan wala nang iba pa. Adobong baboy at manok na pinagsama. Masarap to, isipin mo. Umaga, pwede mong ilagay sa sinangag. Sa tanghali, pwede mong kainin ng ganun lang. Sa gabi, pwede mong kainin sa pandesal kung ayaw mo na magkanin. So, the best ang adobo talaga. Minsan, pwede palagay ng itlog, na nilagang itlog, di ba? Pwede mong i-adobo ang balut. Ang sarap. So, adobo. For the rest of my life. What are the most popular Australian food naman? Australian food? Alam mo, ang totoo lang sa Australia, wala talagang national food ang Australia kasi batang country to eh. Pero, pag tinong mo kung anong talagang madalas kinakain sa Australia, fish and chips. Kaya sa kapumunta ito, may fish and chips. Circular Quay, fish and chips. Town Hall, fish and chips. Tapos, buong City Circle, may fish and chip shop. Munta ka ng beach, Bondi, fish and chips. Maroubra, fish and chips. So, fish and chips. At, di ba wala dyan yung burger? So, fish and chips, always with chips, and burger with chips. Sarap, di ba?
In demand ba dito sa Australia ang mga Filipino chefs and hospitality workers? Palagay ko hindi eh. Kumbaga ano lang yan eh, kung sino man mahulog sa oportunidad. Kaya ko hindi man ako in demand dito sa Filipino. Nanon ako, bumagsak ako sa right opportunity na nangangailangan sila ng tao at nagkataong Filipino naman ako. So, palagay ko, depende yan sa kung saan opportunity ka mapupunta. Kasi mahirap sabihin na in demand ka kasi Pilipino ka, para namang prejudice yung dating nun, di ba? So, palagay ko, kung naglalakad ka, nalaglag ka sa opportunity na yun, yun lang yun. Pero walang ibig sabihin na in demand ka as a person or as a race. Pansin ko yung mga Australian restaurants, cafe, yung mga pinipuntahan ko laging there's always a Filipino worker, either floor staff or kitchen staff. Do you think Australian companies or businesses like that, they like Filipino? Hindi rin. Kasi sa totoo lang, mga Filipino kasi, nationwide yan eh. Ibig sabihin na spread tayo sa buong mundo. So, kadalasan, minsan din, gaya nung sinabi mo na nakakita ka ng mga Pilipino, ganoon din ako, pero hindi ko iniisip na sila specifically chosen by the company. Palagi ko talagang yung opportunity nila, talagang yun ang destiny nila na magtrabaho sa cafe na yun. Madali bang makahanap ng trabaho dito sa Australia? Naku, Diyos ko, naman. Kahit wala kang skills, pwede ka magtrabaho dito. Kung di trabaho o kumita ng pera, kahit wala kang skills, kikita ka ng pera sa Australia. Kasi una-una, ang Australia open sila na mag-train ng tao. Any company sa Australia, willing sila mag-train ng tao. Tsaka, palagi nangangailangan ng tao. Depende sa tao kung willing silang matuto at gumawa ng action para sa sarili nila. Magkano na ang naipon ng isang chef na katulad mo dito sa Australia? Personally, ang ipon ko hindi naman ganun kalaki yan kasi may pamilya kang sinusuportahan. Alam mo, sa tingin ko, sa karamihan ng mga Pilipino, may mga sinusuportahan sa Pilipinas. So, personally, wala akong masyadong ipon, pero may mga invest naman ako sa buhay ko. Ano na yung mga naiponder mo since nung dumating ka sa Australia? Knives. Biro lang. Makabili lang sa property. So, para sa akin, okay na yun. So, maligaya na ako. Tapos, kunting ipon, solve. Ano naman yung biggest investment mo dito sa Australia? In terms of kung hindi naman in terms of money or property, ang biggest investment ko talaga ay skills. Kasi yung karanasan, marami kang marating eh. Kumbaga, yung karanasan mo, yan ang magbibigay sa iyo ng oportunidad sa kinabukasan eh. So, nag-invest talaga ako ng malaki na matutunan ko magkaroon ako ng maraming karanasan sa trabaho as a chef. Ano yung pwedeng mga side business ng Filipino chef dito sa Australia? Kung mahusay ka ng magluto at gamay mo yung Filipino food, pwede kang kasi marami namang mga Pilipino o kahit di Pilipino na sagad sa trabaho araw-araw na pagdating sa bahay, wala nang panahon magluto. So pwede kang mag-open ng small catering na pwede mong i-post sa mga Pinoy's group na nag-offer ka ng catering either to deliver or to pick up in a specific location. Or as a private chef din? Yes, pwede ka rin mag-private chef kung kaya mo, kung talagang mahusay ka. So, that's one of the options. Mahal ba ang cost of living dito sa Australia? Naku, kung ikaw waldas, ay talagang mahal na mahal. Pero kung balance ka, kung alam mong mag-ipon at magtipid, pero hindi naman yung tipid na kugutuin mo yung sarili mo, tama lang. Sa tingin ko, okay ang Australia kung may mga plano ka sa araw-araw na paggastos o pagwaldas ng pera. Mahirap bang makabili ng bahay dito sa Australia? Naku, talaga naman. Diyos ko. Inabot ako ng halos sa ilang taon. Saka 10 taon siguro bago ko nakabili ng bahay. Ang mahal-mahal lang ng bahay dito. Tapos ang down payment pa 20%. Tapos may mga sinusuportan ka pa sa Pilipinas, mahirap.
Pero, kaya. Kaya. Ano yung mga bagay na gustong-gusto mo sa Australia? The country itself. Kasi Australia kasi, una, hindi siya ganun kainit gaya ng Pilipinas kahit na summer. Na talaga pagpupusan ka araw-araw kahit na may electric fan ka or maligo ka, pinapuwisan ka sa Pilipinas. Dito, ang ganda ng weather, tapos presko ang hangin, hindi naman ako na minamalit yung Pilipinas, pero mas komportable ko dito. Ano naman yung mga bagay na hindi mo gusto dito sa Australia? Mahirap na tanong yan Sa totoo lang, wala akong mga pinag-iisip na negative o na hindi sila pinagsasang-ayunan na bagay sa Australia Wala akong maisip Totoo lang, oo. Wala akong maisip. Para sa'yo, what's the best city? Sydney, Melbourne, Adelaide, or Brisbane? Kasi depende yan kung saan ka bumagsak Di ba? Medyo one-sided ka pagkain ng tanong. Dito ako bumagsak sa Sydney, so syempre Sydney tayo. Nakalimutan ko ng Melbourne tsaka Brisbane, pero one-sided talaga ako. Sydney talaga. Bakit? Ano meron sa Sydney na tingin mo wala sa ibang state? Iba yung pakiramdam na dito ka nagland, tapos dito ka na parang tinubuan ng ugat. So, iba Ano yung malaking pagkakaiba between Filipino chefs and Australian chefs? Sa tingin ko, mga Pilipino talagang mga hard worker yan So, napansin ko sa anong katrabaho ko, ito buhay na karanasan na pagka weekend, mga Pilipino, puro nagkatrabaho. Pero yung mga Australian o different, huwag natin sabihin Australian o kahit yung ibang nation na mahilig sa beach, mahilig sa sunlight, wala sila sa weekend. So, sa tingin ko mga Pilipino, mga talagang hard worker at mas reliable sa trabaho. Ano yung mga culture shock moments mo nung una kang dumating sa Australia? Oo. Dumating ko sa Australia nung tinatawag mo yung matanda sa'yo sa pangalan nila. Yun yung mahirap sa akin mag-adjust kasi 18 years old ako nung dumating ko dito. So, ang paggalang ko sa matatanda talagang nandun Tapos pagdating mo, tatawagin mo yung 90 years old. John! So, mahirap mag-adjust. Parang gusto mo siya tawagin na Sir John or something else. O kuya, alam mo yun? O lolo, o ina-address mo before their names. Pero, talagang na-shock ako na talagang call someone by their names. Nakaranas ka ba ng racism sa Australia bilang isang Filipino chef? Sa 16 years ko na experience sa kitchen, sa tingin ko, wala. Kasi ang kitchen kasi diverse maraming kultura. Merong Filipino, Indian, Indonesian, Malaysian, Singapore. Sama-sama yan. Wala akong naranasan kahit na isang beses na ako sinisingle out. Kung magbabakasyon ka bukas sa Pilipinas, saan ka pupunta? Naku, anak na bating. There's no place like home. Siyempre sa Pilipinas, sa Nueva Ecija. Tubong Nueva Ecija kasi ito Kaya doon ako, isipin mo, doon ko sa bahay ng nanay mo. May almusal, tanghalian, hapunan, relax. Yan mo yung talagang feel at home. Wala kang iniintindi. Ano yung mga bagay na miss mo na sa Pilipinas? Alam po, yung bonding ng mga magkakaibigan, yun ang mimiss ko, yung talagang uupo lang kayo sa isang sulok, tapos magkikwentuhan, tapos, madaling araw na pala. Yung kahit na walang katuturan yung pag-uusapan nyo, basta magkakasama lang kayo, masarap yung pakiramdam alam mo camaraderie? Camaraderie. Yeah. Yan. Spot on. Ano yung mga bagay sa Pilipinas na sana meron din sa Australia? Palay ko mga rules. Sana yung rules sa Pilipinas ma-apply sa Australia. Anong ibig sabihin sa mga rules? Ano ba? Yung pagkakit ng puno, yung mag-enjoy ka ng mga bata. Kasi sa Pilipinas, di ba? Pag bata ka, pwede ka tumunod sa ilog ng walang nakikialam. Pwede kang makit ng mangga, ng pulo. Yung maranasan mo yung pagiging bata, yung magdudumi ka, yung maranasan mong maputikan, maranasan mong bumagsak sa puno. Bakit ang daming Pinoy na nagmamigrate sa Australia? Palay ko opportunity. Kasi as a chef, halimbawa, may opening sa Pilipinas. Isang job opportunity lang, tapos libo-libo mga applicants. Dito sa Australia, kahit na
isa lang ang job opportunity. Maraming, kukunti lang yung na pumipili kasi maraming opportunity sa Australia na pwede mong pasukan. Anong advice yung may bibigay mo sa mga Filipino na gustong maging chef dito sa Australia? Invest in your skills. Kasi skills, yan ang key sa iyong career. Kasi kung marami kang alam na lutuin iba't ibang klaseng cuisines, gaya ng Indian, Indonesian, o kung ano man ang dish, yan ang yan ang magdadala sa iyo sa mga posisyon na magiging sous chef, head chef, executive chef, at good opportunity na pwedeng maglagay sa iyo sa magandang posisyon at magkaroon ka ng magandang kita. Bilang isang Filipino chef dito sa Australia, what is the most important lesson that you learned? Sa tingin ko, take a rest. Kasi napaka-importante na ang katawan mo, ang physical na katawan mo nasa kondisyon palagi. Lalo na kung nagtatrabaho sa kitchen na madalas ka nakatayo ng 12 hours a day o 10 to 12 hours a day. So, rest well, eat well, at drink well. Yan, importante yan. Kasi may magkasakit. Kung may isang bagay na makapagpabalik sa'yo sa Pilipinas, ano ito at bakit? Palagay ko kung same opportunity na meron sa Australia at ganoon sa Pilipinas, what for naman na dito ko? So, doon na lang ako sa Pilipinas kung pareho naman ang opportunity. Halimbawa, kung pareho kita, pareho trabaho, may magandang culture, magandang cuisines, alam mo yun, doon na ako. Saan mo gusto yung mag-retire? Sa Australia or sa Pilipinas? Kasi parehong may pros and cons eh. Pareho ko half and half. So 6 months dito sa Australia, 6 months sa Pilipinas. So cooler time sa Pilipinas ka, tapos dito naman yung summer time. Kasi summer ito, hindi siya masyadong kainitan gaya ng Pilipinas. Totoo bang napupulot ang pera sa ibang bansa? Kung totoo yan, wala na ako dito, hindi mo na ako interviewin. Hindi totoo yan. Mahirap magtrabaho sa Australia, napakahirap. Pero, rewarding. Masarap yung kumikita ka rin. Kasi, kumbaga, meron kang sense of achievement na, kumikita ako nito kasi nagtatrabaho ko ng mahirap. Pero mas mahirap magtrabaho sa Australia kaysa sa Pilipinas. Yan totoo. Bakit? Kasi, una-una sa Pilipinas, palagay ko, parang chills ka lang, parang relax ka. Kasi dito yung, halimbawa, may mga ibang kultura na tinututukan palagi kung anong trabaho mo, kung maganda ba trabaho, kung may result ba. Kasi palagi ko sa Pilipinas, hindi ba magtrabaho sa Pilipinas as a chef. Wala akong experience sa Pilipinas na maging chef. Pero naranasan ko dito na talagang mas nahirapan ako dito magtrabaho. Francis Gamboa, thank you for being on the show. Salamat.